Taong 2013, ika-8 ng Nobyembre, ginising ng sobrang lakas na hangin at taas ng daluyong ang silangang bahagi ng Pilipinas. Nawasak ang halos lahat ng struktura, nahinto ang inaasahan sanang kabuhayan at sa isang iglap ay libu-libong buhay ang nawala. Yan ang bagsik ng superbagyong Yolanda. Pinabagsak ang mga pangunahing lungsod at bayan, pinakanapuruhan ang Tacloban at mga kalapit bayan. Breaking news out of the region this hour as one of the strongest storms to ever make landfall in recorded history has hit the Philippines. Halos pwede nating ituring na ito isang monster, Igan. So mahigit isang dekada na ang nakalipas mula nang dumaan sa bahaging ito ng Leyte ang mata ng pinakamalakas na bagyo na tumama sa kasaysayan. Marami na yung mga nagbago, marami na rin yung nakabangon. At ngayong araw dahil nga sa kahilingan ng ating mga viewers, lalong-lalo na yung mga nandito o nakatira dito sa bahaging ito ng Eastern Visayas na makita yung mga pinagbago na itong lugar. Sa tagal na mula nang manalasa yung bagyong Yolanda ay marami na rin yung nagbago at nag-improve sa lugar na ito. Ngayon, mahigit isang dekada yung nakalipas, ipapakita ko po sa inyo yung mga naging improvement na itong lugar. Isa na riyan, itong kinaroroonan natin ngayon. Nandito po tayo ngayon sa Leyte Landing Memorial National Park, isa sa mga popular na parke na dinarayo dito sa probinsya ng Leyte. Itong mga nakarang buwan ay pansamantala munang isinara itong lugar para magbigay daan sa ginagawang rehabilitasyon, pagpapaganda dito sa parke. So dito talaga namang nagulat ako sa laki ng pinagbago na itong MacArthur Landing Memorial National Park dahil nga sa maliban dun sa mga statwa na nakapwesto na dito sa sentro nitong parke, kapansin-pansin din etong mga replika ng mga sinakyang barge ng mga sundalong Amerikano nung dumaong dito sa dalampasigan ng Leyte. So mula dito sa MacArthur Landing Memorial National Park ay pupuntahan pa natin yung ilan pa mga lugar na talaga namang malaki na yung pinagbago mula nang manalasa yung bagyong Yolanda. Ilan dito ay yung mga bagong establishmento, mga malalapad na kalsada, pinalawak na paliparan na tsak magbibigay ng mas komportableng buhay para sa mga taga rito sa Eastern Visayas. Mula sa dinarayong parke ng Leyte ay una muna nating pupuntahan ng bagong gawang Kapitolyo na matatagpuan lang din sa bayan ng Palo. Habang binabaybay ang kahabaan ng naggagandahang kalsada ay mapapansin natin na mga bagong tayong establishmento, mga bagong negosyong makikita lang natin sa mga progresibong lungsod tulad na lamang ng mga nagtataasang department store, bagong mall at samot-saring sikat na kainan. Wala pang 5 minuto ay narating na kagad natin ang bagong Kapitolyo ng Leyte. Sobrang lawak na itong lugar at sobrang ganda na itong gusali. Dahil nga sa ganda nito kaya makailang beses na natin itong naitampok sa ating vlog. Iba't ibang vlog, iba't ibang features yung naitampok natin. Tingnan nyo naman yung kanilang parking area, multi-purpose. Sa taas pwedeng mag-charge ng kuryente, yung mga solar panels. Sa baba naman ay pwedeng mag-park yung mga sasakyan. Matatagpuan sa gilid ng Palo West Bypass Road ang moderno at multi-level na gusaling nagkakahalaga ng mahigit 800 million pesos. Sa lawak na abot sa mahigit 7 hektarya, makikita sa loob ng bakuran nito ang magkabilaang parking area. Malawak na pasyalang may mga replika ng landmarks at statwang dinarayo sa probinsya ng Leyte. So all-in-one na. Kung limbawa wala kayong oras na puntahan yung MacArthur Park, yung ilang pa mga monumento o mga makasasayang lugar na nandito sa probinsya ng Leyte at mga kalapit probinsya, ay pwede kayong pumunta dito sa Kapitolyo para dito na makita. So yun po yung mga replika na matatagpuan dito sa harapan netong bagong Kapitolyo. Nandito po tayo sa boundary ng Tacloban at saka Palo. At dito sa bahaging ito, itatayo yung pinakaunang kondo
dito sa probinsya. So ito po yung Vernasa na pagmamayari pa rin ng Camellia, at sa palibot nito ay andito naman yung mga kabahayan na ginawa ng Camellia. So dahil nga sa dumami na yung mga nakatira dito, dumami na yung mga motoristang dumadaan dito, kaya ginagawa na rin yung bagong malapad na kalsada na mas magpapabilis pa sa daloy ng trapiko na mga nanggagaling dito sa Palo, nagpupunta ng Tacloban. Ito po yung Palo-Tacloban Diversion Road na magkokonekta dito sa arko na nandito sa Maharlika Highway at tatagos sa kabilang arko naman ng Tacloban dun sa may Maras-Baras. Kung sa Palo ay may mala expressway ng mga bagong kalsada, dito naman sa Tacloban ay kasalukuyan na rin nadadaanan ang ilang bahagi sa mahigit 33 kilometers na bypass road project. Andito naman po tayo ngayon sa pinakabagong bypass road na nandito sa Tacloban. Ito po yung bypass road na dumadaan dito sa gilid ng kabundukan, tumatagos dito sa mga naglalakihang subdivision at papunta sa San Juanico Bridge. Sa lapad na abot sa 6 na lanes, binabaybay ng ginagawang kalsada ang gilid ng kabundukang nasasakop ng Tacloban. Nadadaanan nito ang mga naglalakihang pribadong subdivision at mga pabahay na ginawa ng gobyerno para sa mga narelocate nating kababayan. Itong makikita nyo dito ay bahagi lang po ito ng bypass road na kasalukuyang ginagawa dito sa Tacloban. So ito po yung rotonda, dun po yung papunta sa Babatngon, ito yung papunta sa sentro ng Tacloban, at ito naman yung papunta dito sa San Juanico Bridge hanggang dun sa Samar. Maliban sa dambuhalang bypass road na nasa paanan ng kabundukan, kasalukuyan na rin ginagawa ang kalsadang tatawid sa malawak na katubigan. Ito ang Tacloban Causeway Project, ang bagong kalsadang magbibigay ng mas mabilis na biyahe mula sa sentro ng lungsod papunta sa paliparan ng Tacloban. Sa habang abot sa mahigit 2.5 kilometro, tatawirin ng proyektong ito ang Kangkabato Bay mula sa Magsaysay Boulevard hanggang sa marating mga kalsadang konektado na sa Tacloban Airport. Nagkakahalaga ng mahigit 2.8 billion pesos ang nasabing proyekto at maliban sa pagiging daanan ay magsisilbi din itong panangga laban sa mga nagngangalit na alon. Nagngangalit na alon din ang naging dahilan kung bakit nagawa ang mala Great Wall na embankment sa mga baybayin ng Palo, Tanawan at Tacloban. Ito ang Leyte Tide Embankment Project na sa ngayon ay nagiging pananggana ng mga residenteng nakatira malapit sa baybayin. Dahil sa laki ng naging pinsala ng nagdaang Yolanda sa mga komunidad na malapit sa dagat, kaya nilagyan na ng ganitong kilo-kilometrong harang at pinagbawalan na ang mga residenteng magtayo pa muli ng tirahan sa mga lugar na napapaloob sa no-build zone. Mula doon sa pinakamalaking bypass road dito sa Region 8, nag-travel naman po tayo ng mahigit 10 minutes papunta dito sa bahaging ito ng Tacloban, kung saan makikita ang pinakamalaking pabahay na itanayo matapos ang Yolanda. So makikita po natin dito kung gaano kadami yung kabahayan na nakatayo mula dito sa gilid na itong bundok pababa dito sa highway. Grabe, sa sobrang dami ng mga kabahayan dito, kinailangan pa natin gumamit ng mapa para lang hindi maligaw at marating etong bahaging ito ng mga pabahay. Dito, napansin ko na bawat sentro o bawat pabahay na itinayo ay merong eskwelahan sa gitna. So, etong eskwelahan na to ay eto na rin yung sisilbing evacuation center para sa mga residenteng kailangang lumikas kung halimbawang magkakaroon ng sama ng panahon, bagyo o iba pang mga kalamidad na karaniwan ng tumatama dito sa bahaging ito ng Leyte. So, makikita po natin kung gaano kataas o kung gaano kalaki yung mga eskwelahan na itinayo dito dahil nga sa mula elementarya, high school hanggang sa senior high ay pwede nang makapag-aral yung mga residente dito sa mga itinayong eskwelahan. Maliban dyan, makikita din po natin dito itong dambuhalang water retarding basin na sasalo pansamantala sa may ipong tubig o sa mga tubig na ibabagsak ng malakas na ulan mula dito sa gilid na itong kabundukan papunta dito sa water basin.
So ito yung tarpaulin para sa ganitong proyekto. At yung water retarding basin ay nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon. Sa ngayon makikita po natin patapos na itong proyekto at sa tingin ko kahit na umulan man ng malakas dito ay hindi na mararamdaman ng mga residente dahil nga sa pwede na magamit itong ganitong pasilidad. Kumusta man din yung pangukoy din eh? Okay lang, problema diri ka nang kalit lang ma-burn out ba? O labi na may bagyo. Baha, di kang binabaha? Di naging baha diri. Ano na nilang pag-ukoy diri, kay gimbaha sila pero karon wala na. Dati din ka muna ukoy? San Jose. San Jose may ligid dagat? Oo, igo sila itong Yolanda. Ay manan mas ligtas na lugar, dito din eh. Wala din eh. Nabanggit na rin ni Sarang brownout. Alam nyo ba na inabot pa ng mahigit 3 buwan matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda bago na ibalik ang kuryente sa mga pangunahing lugar sa Leyte. Isa sa mga rason kung bakit sa panahon ngayon ay kasama na rin ito sa mga pinaghahandaan namin kung halimbawang may tatamang malakas na bagyo. Kaya naman dito sa bahay ay unti-unti ko na rin binubuo ang aking portable solar system. Alam naman natin na sa panahon ngayon mahirap nang mapigilan yung mga nabubuong sama ng panahon, lalong-lalo na imbis na humina ay lumalakas pa lalo yung mga bagyong dumadaan sa kalupaan dito sa Pilipinas. Sa ngayon yung magagawa na lang natin maliban sa pag-monitor sa mga nabubuong sama ng panahon ay paghandaan yung pagdating nito dito sa kalupaan. So sa amin bilang bahagi ng aming paghahanda ay naglagay na rin kami ng mga ganitong solar panel dito sa aming taas para makapag-harvest ng kuryente. Magamit namin yung kuryente na nanggagaling sa sikat ng araw. Sa amin kasi yung mga naranasan namin nung Yolanda, kakulangan sa supply ng tubig, kakulangan sa pagkain, ay eto din yung isa sa mga naging problema namin. Kaya nung paman, pinangarap ko na talaga na magkaroon ng ganitong setup para kung halimbawang maulit man yung ganung sama ng panahon, meron na kaming nakahandang kuryente. So yung mga solar panel na nakakabit dito sa bubong ay bawat isa, kaya po nito maka-harvest ng mahigit 550 watts. Nasa 6 po yung ganito kalapad na solar panel at yung mga medyo maliit naman ay nasa 3. So yung malilit na yon ay nakakabit po sa ating AC200P ng Bluetti. Itong mga malalapad naman ay ito yung nakakabit doon sa Bluetti AC300. Yung kuryente na na-harvest dun sa solar panel ay napupunta dito sa ating Dambuhalang Power Station. So ito po yung AC300 ng Bluetti at kaya po nitong makapag-store ng megit 6,000 watt-hour na kuryente dahil nasa 2 na yung battery na nakalagay dito. Nitong mga nakaraang buwan, kung maaalala nyo, ay nagawa na natin to ng video nung sumama tayo sa pagka-camping kasama yung bahay na jeep. So dito sa ilang araw na paggamit namin ay talaga namang sulit kasi nga pag ganitong oras mula alas 7 hanggang alas 4 ng hapon, pagputok mismo ng araw, nagkakarga na siya ng kuryente. So sa ngayon na medyo mainit na yung sikat ng araw sa labas ay nasa megit 2,000 watts na yung pumapasok na kuryente dito. At eto naman yung konsumo namin dito ngayon sa bahay, nasa 980 watts. Ang bawat unit ng Bluetti AC300 ay kaya makapagkarga ng hanggang 4 na Bluetti B300 battery. Katumbas yan na aabot sa megit 12 kWh na may ipong kuryente kung halimbawa makokompleto na ang ating setup. Pinakapaborito kong feature sa ganitong portable setup ay ang kanyang UPS function na kusang nag-activate depende sa napiling settings. Maliban sa pagiging backup sa mga brownouts ay layunin talaga ng ganitong setup na makatipid o wala na kaming alalahanin sa buwan ng bayarin sa kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng nagagawa nito na aabot sa 3,000 watts, napapagana nito ng sabay-sabay at walang patayan ang 10 CCTV cameras, 5 internet access points, Starlink, 2 aircon, ref, electric kettle at maraming ilaw. Mabalik naman tayo sa lungsod ng Tacloban, maliban kasi sa mga naglalakihang kalsada, samot-saring mga pabahay at mga pananggana sa ngayon ay nakahanda na. Inihahanda na rin sa ngayon ang bahaging ito ng San Juanico Bridge para sa pagbugso pa ng maraming turista.
Dito sa gilid ng tulay ng San Juanico, kasalukuyan ng ginagawa ang view deck na magsisilbing pasyalan para sa mga turista at motoristang mapapadpad sa isa sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas. So kung dun sa tulay ng San Juanico, yung matatanaw po natin yung mga barkong naglalayag o tumatakbo sa tubig, dito naman sa bahaging ito ng Tacloban, makikita natin itong barko na ginawa ng tourist attraction. Bago pa man tumama ang bagyong Yolanda ay isang lugar nito sa mga densely populated areas. Sa dami ng kabahayan ay hindi talaga may iwasang magkaroon ng sunog sa bahaging ito ng Tacloban. Fast forward may isang dekada, ang dating kabahayan ngayon ay damuhan at dagat na ang masisilayan. Ilang kilometro naman mula sa mga naitalagang no-build zone ay narating natin ang downtown area ng Tacloban. Dito kapansin-pansin ang abala at buhay na buhay ng mga negosyo na mas dumami pa matapos ang Yolanda. Mula sa mga maliliit na groceries, department stores, supermarket hanggang sa mga dambuhalang mall na nasa labas na ng downtown area. Sa bahaging ito naman ng Tacloban matatagpuan ang isa sa pinakamatibay na strukturang sumagupa sa daluyong at hanging dala ni Yolanda. Ito ang Tacloban City Astrodome na bago pa man ang malakas na bagyo ay gamit na dahil sa ito ang nagsisilbing tanghalan, pasyalan at gusaling pangkaligtasan. Ilang kilometro lang tawid dagat mula dito sa Astrodome, makikita ang mas pinalaki at mas pinagandang paliparan ng Tacloban. Sa dami ng mga naipakita nating nagawa at ginagawang proyekto, tila kulang pa ito para mailarawan ng lahat ng pagbabago. Ang dating tahimik at simpleng Tacloban, ngayon ay mukha na ng progreso, moderno at mas matatag na lungsod na nasa silangan ng Pilipinas.